Hindi ito ang inasahang pagbabalik ni Sheena. Ang hangin na sumalubong sa kanya ay hindi amoy ng mga bulaklak ng kanyang ina o ang pamilyar na samyo ng lupang tinubuan. Alikabok. Maingay na makina. Iyan ang bumungad sa kanya. Nakatayo siya sa tapat ng dating kinatitirikan ng kanilang munting bahay, ngunit wala na ito. Wala na ang puno ng mangga na laging inaakyat niya noong bata pa siya. Wala na ang mga halamanan ni Mama. Ang naroon na lamang ay isang malawak at maalikabok na lote kung saan nagsisimula pa lamang itayo ang pundasyon ng isang malaking istruktura. Isang malaking puting karaatula ang nakatayo sa gilid at tila sinasaksak ang puso niya sa bawat letrang nababasa niya. Pag-aari ng Montecillo Corp, bawal pumasok ang hindi awotrisado. Napahawak si Sheena sa kanyang dibdib. 10 taon. 10 taon siyang nagtiis sa init ng disyerto sa Dubai. 10 taon siyang hindi umuwi kahit Pasko o Bagong Taon para lamang makapag-ipon. Bawat sentimong kinikita niya, bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo, ay para sa iisang pangarap. Ang makabalik dito at itayo ang bahay na pinangarap ng kanyang mga yumaong magulang. Wala na ang lahat. Sheena, ikaw na ba yan, Hija? Lumingon si Sheena at nakita ang kanyang tiya Belma, papalapit mula sa kabilang kalsada. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkagulat, ngunit mayroong kislap sa mga mata nito na hindi gusto ni Sheena. Tiya, basag ang boses na sabi ni Sheena. Anong nangyari dito? Nasaan ang bahay natin? Ngumiti ng pilit si Tia Belma. Ay Hija, mabutit dumating ka. Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo sa tawag. Kailangan na kasing ibenta. Alam mo na, para sa mga gastusin. Naramdaman ni Sheena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gastusin? Tiya, buwan-buwan akong nagpapadala sa inyo. Higit pa sa sapat ang perang yon para sa inyo at para sa buwis ng lupa. Para saan ang pagbenta? Nawala ang nangiti sa mukha ng kanyang tiyahin. Napalitan ito ng iritasyon. Aba, ano ka ba? Kulang pa rin yon. Tsaka, ano bang silbi ng lupa na yan? Nakatingga lang. Mabuti nang napakinabangan. Malaki ang bili ng mga Montecillo. Hindi makapaniwala si Sheena. Hindi ninyo ito pwedeng gawin. Pamana yan sa akin ni na Mama at Papa. Wala kayong karapatan. Tumawa ng mapakla si Tia Belma. Karapatan? Ako ang kapatid ng nanay mo. Ako ang nag-alaga sa iyo noong maulila ka. At kung hindi mo natatandaan, lumapit ito at bumulong na may halong lason. Ako rin ang sumalo sa kahihiyan mo. Biglang bumalik ang lahat. Ang madilim na kwarto sa hotel. Ang nakakatakot na ngisi ni Dylan. Ang pagpupumiglas niya. At ang pag-uwi niya sa bahay, umiiyak at nanginginig para lamang salubungin ng masasakit na salita mula kay Tia Belma. Anong ginawa mong kalandian? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya. Iyon ang gabi na pinalayas siya. Iyon ang gabi na nagpasya siyang lisanin ng bansa, dala ang kahihiyan. Wala akong ginawang masama, maring sabi ni Sheena, nanginginig ang mga labi. Wala raw, sarkastikong sabi ni Tia Belma. Kahit ano pa man yun, tapos na. Naibenta na ang lupa. Wala ka nang babalikan dito. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa Dubai at maghanap ng Arabo na papatol sa'yo. Pagkasabi niyon, ay tinalikuran na siya ng kanyang tiyahin. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng alikabok at nawasak na mga pangarap. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang pagkatao. Hindi siya papayag. Kinabukasan, suot ang pinakamatinong damit na dala niya, tinungo ni Sheena ang pinakamataas na gusali sa sentro ng syudad. Ang salamin nitong pader ay tila nangungutya sa kanyang maliit na anyo. Montecillo Corp, ang nakaukit na gintong pangalan sa itaas ng malaking pinto. Nanginginig ang mga tuhod niya, ngunit nagpatuloy siya.
Matapos ang ilang pagtatanong at paghihintay na tila walang katapusan, sa wakas ay pinapasok siya sa opisina ng CEO. Ang silid ay malawak at malamig. Ang lahat ay kulay itim, puti at pilak. Sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang isang lalaki, si Sian Montesilio. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay tila inukit ng isang maestro. Ngunit ang mga mata niya ang nakapagpatigil sa paghinga ni Sheena. Malamig, matalim. Tila ba sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Miss?" tanong ng lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang opisina. "Sheena po." Halos pabulong niyang sagot. "Sheena Cruz, ako po. Ako po ang dating nagmamay-ari ng lupa na binili ng kumpanya ninyo." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sian Montesilio. "And? Gusto ko po sanang bawiin," sabi ni Sheena. Nabubulol sa sariling mga salita. "Babayaran ko po kayo. Kahit hulugan. Kahit doblehin ninyo ang presyo. Mahalaga po sa akin ang lupang yon." Isinandal ni Sian Montesilio ang kanyang likod sa upuan. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagtingin nito. Isang bagay na hindi maintindihan ni Sheena. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Huminto ito sa mismong harapan niya. Mas matangkad ito kaysa sa inaasahan niya. "Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang lupang yon, Miss Cruz," sabi nito sa mahinang boses. "Alam ko rin ang lahat ng pinagdaanan mo para lang makapag-ipon." Nagtaka si Sheena. "Paano?" Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Ibabalik ko sa iyo ang lupa." Isang pag-asa ang biglang sumibol sa puso ni Sheena. "Ti talaga po?" Tumango si Sian Montesilio. Ang mukha ay seryoso pa rin. "Pero may isang kondisyon." Inilahad nito ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Isang kontrata. Ngunit hindi ito kontrata ng bentahan. Hinawakan ni Sheena ang papel. Nanginginig niyang binasa ang titulo, "Marriage Contract." Tumingala siya sa lalaki. Puno ng pagkalito at takot ang kanyang mga mata. Sian Montesilio met her gaze without flinching. "1 taon," sabi nito. Ang boses ay pinal at walang emosyon. "Pakasalan mo ako at ibabalik ko sa iyo ang lupa ng mga magulang mo." Pinanood ni Sian Montesilio ang papalayong likod ni Sheena Cruz hanggang sa magsara ang pinto ng kanyang opisina. Isang nakakabininging katahimikan ang pumuno sa silid. Napabuntong hininga siya, isang bagay na hindi niya madalas gawin. Ang perpektong kontrol na laging pinanghahawakan niya sa lahat ng bagay ay tila biglang nagkaroon ng lamat. Lumakad siya pabalik sa kanyang mesa at umupo. Ang mga mata ay nakatitig sa marriage contract na naiwan sa ibabaw. Bakit niya ito ginagawa? Iyon ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Madali lang sanang bilhin ang lupa at tapusin ang usapan. Iyon ang gagawin ng isang matalinong CEO. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinakatatagong drawer sa kanyang mesa. Mula sa ilalim ng mga importanteng papeles, kinuha niya ang isang lumang litrato. Kupas na ang mga kulay nito at marupok na ang mga gilid. Ang litrato ng kanyang nakababatang kapatid. Si Ana. Nakangiti ito sa litrato. Ang mga mata ay puno ng buhay at pangarap. Mga pangarap na hindi na kailanman natupad. Nagtiim ang kanyang bagang. Biglang bumalik ang alaala ng gabing iyon. 10 taon na ang nakalilipas. Nasa parehong hotel siya para sa isang business meeting nang makita niya ito. Hindi si Ana, kundi si Sheena. Nakita niya ang isang babaeng tumatakbo palabas ng elevator. Takot na takot. Punit ang laylayan ng kanyang damit at magulo ang kanyang buhok. Umiiyak ito habang tumatakbo papalabas ng hotel. Tila ba hinahabol ng demonyo. Sa likod nito, ilang segundo lang ang pagitan. Lumabas si Dylan De Luca mula sa parehong elevator. Inaayos ang kwelyo ng kanyang damit.
na may mapang-asar na ngiti sa labi. Naramdaman ni Sian ang pamilyar na galit at pagkawalang magawa na gumapang sa kanyang dibdib. Ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong nalaman niya ang nangyari kay Ana. Hindi niya natulungan ang kanyang kapatid. Ngunit sa gabing iyon, habang nakatingin sa papalayong si Shayna, gumawa siya ng isang tahimik na pangako. Hindi niya hahayaang may mangyari ulit na ganoon sa harap niya. Simula noon, palihim niyang binantayan ang buhay ni Sheena Cruz mula sa malayo. Nalaman niya ang pagpapalayas dito ng sariling tiyahin. Nalaman niya ang pag-alis nito papuntang Dubai. At nang malaman niyang ibinebenta ni Belma ang lupa, alam niyang kailangan na niyang kumilos. Ang pagbili sa lupa ay hindi lang isang business move laban sa mga deluka. Iyon ay paraan niya para magkaroon ng dahilan na mapalapit kay Sheena. Para protektahan ito sa paraan na alam niya, gamit ang kanyang pera at kapangyarihan. Alam niyang desperado na si Sheena. Malamang ay nasa isang maliit at mumurahing paupahan ito ngayon. Binibilang ang natitirang pera. Iniisip kung paano siya lalaban sa isang higanting korporasyon. Alam niyang babalik ito. At hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, pumasok ulit si Sheena sa kanyang opisina. Wala na ang bakas ng luha sa mga mata nito. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon na mas lalo lang hinangaan ni Sian. Pumapayag na po ako, sabi nito. Ang boses ay matatag kahit na nakakuyom ang mga palad nito sa gilid. Tumango si Sian, pinapanatiling blanko ang kanyang mukha. Inilabas niya ang isang mas makapal na folder, ang buong kontrata. Maupo ka, utos niya. Walang imik na sumunod si Sheena. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga tuntunin. Ang kasal ay sa papel lamang. Maninirahan sila sa iisang bahay ngunit magkahiwalay ng kwarto. Kailangan nilang umarte bilang isang masayang mag-asawa sa publiko. Walang personal na tanong, walang pakikialam sa buhay ng isa't isa. At ang huling tuntunin, Rule number 7, sabi niya, ang tingin ay seryosong nakatuon kay Sheena. Bawal mahulog ang loob sa isa't isa. This is a business transaction, Miss Cruz. Nothing more. Once our year is over, we will go our separate ways. The land will be yours, and this marriage will be annulled. Nakita niya ang paglunok ni Sheena. Isang mabilis na pagtango ang naging sagot nito. Inabot niya ang isang ballpen. Kung malinaw ang lahat, maaari mo nang pirmahan. Kinuha ni Sheena ang ballpen. Sandali itong nag-atubili. Ang mga mata ay nakatitig sa linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim at sa isang mabilis ngunit nanginginig na kamay, inilagda niya ang kanyang pangalan. Isang pakiramdam ng tagumpay at kaba ang naramdaman ni Sian. Isinara niya ang folder, tapos na ang usapan. Okay, sabi niya. Ang boses ay business-like pa rin. Tumingin siya sa kanyang relo. Mayroon kang ilang oras para ayusin ang iyong mga gamit. Tumingin si Sheena sa kanya. May pagtataka sa mukha. Sian looked at her directly. Bukas na bukas. Lilipat ka na sa bahay ko. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Sheena. Bahagya pang bumuka ang mga labi nito na tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumabas. Masyadong mabilis. Ang lahat ay nangyayari ng masyadong mabilis. Ngunit para kay Sian, sapat na ang 10 taong paghihintay. Tumayo na si Sian. Hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Hindi siya maaring magpakita ng kahit anong pag-aalinlangan. Kailangan niyang magmukhang kontrolado, malamig, at purong negosyante lamang. Iyon ang tanging paraan para hindi siya panghinaan ng loob. Ipapasundo kita sa driver ko bukas, 9:00 ng umaga. Dagdag niya, ang tono ay pinal at hindi tumatanggap ng pagtutol. Maging handa ka. Parang robot na napatango na lamang si Sheena. Dahan-dahan itong tumayo, kinuha ang kanyang bag at walang imik na lumabas ng kanyang opisina. Nang magsara ang pinto, noon lamang pinakawalan ni Sian ang hiningang
Hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Muli siyang napaupo, ang mga siko ay nakapatong sa mesa at ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. Nagawa niya. Naisakatuparan na niya ang unang bahagi ng kanyang plano. Napatingin siyang muli sa kontrata. Nakalagda na ang pangalan nito. Sheena Cruz Montesilio. Sa papel, hindi pa. Pero malapit na. Hawak na niya ang kaligtasan ni Sheena sa kanyang mga kamay. Ngunit kasabay nito ay isang mabigat na responsibilidad at isang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan sa loob ng 1 taon. Muli niyang kinuha ang litrato ni Ana. Hinaplos niya ang nakangiting mukha ng kapatid. Hindi na mauulit ang nangyari sa'yo, Ana. Bulong niya sa hangin. Pangako. Itinago niyang muli ang litrato, kasabay ng pagtatago niya sa lahat ng emosyon sa likod ng isang pader ng yelo. Handa na siya para sa susunod na kabanata. Ang pagpapanggap ay magsisimula na. Ang mansyon ni Sean Montesilio ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo na gawa sa salamin, bakal, at malamig na marmol. Pagpasok pa lang ni Sheena, dala ang kanyang nag-iisang luma at gasgas na maleta, pakiramdam niya ay nilamon siya ng kalawakan ng lugar. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang sariling anyo. Isang maliit at naliligaw na babae sa gitna ng karangyaan. Mataas ang kisame at may isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna. Ang bawat yapak niya sa sahig ay lumilikha ng alingaw-ngaw. Dito ang daan. Ang malamig na boses ni Sian ang pumutol sa kanyang pagkamangha. Sumunod siya sa likuran nito, paakyat sa isang malawak na hagdanan na tila pang pelikula. Huminto sila sa tapat ng 2 magkatapat na pinto na gawa sa solidong nara. This is your room, sabi ni Sian, itinuturo ang pinto sa kaliwa. Pagkatapos ay itinuro nito ang pinto sa kanan. And this is mine. Malinaw ang mensahe. Mayroong isang malinaw na linya sa pagitan nila na hindi dapat tawirin. Hindi sila mag-asawa. Sila ay 2 taong may kasunduan na nagkataong titira sa iisang bubong. Tumango si Sheena. Naiintindihan ko. Binuksan ni Sian ang pinto ng kanyang kwarto. Mas malaki pa ito kaysa sa buong inuupahan niyang apartment. May sarili itong banyo, isang walk-in closet, at isang glass door na patungo sa isang pribadong balkonahe. Ang lahat ay bago at mamahalin. Magpahinga ka na muna, sabi ni Sian. Hindi tumitingin sa kanya. Tatawagin ka na lang para sa hapunan. At pagkasabi niyon ay isinara na nito ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na silid. Inilapag ni Sheena ang kanyang maleta sa sahig. Umupo siya sa gilid ng malambot na kama. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang impostor. Ito na ang bago niyang buhay, ngunit hindi niya maramdaman na pag-aari niya ito. Isa lamang siyang parte ng isang masalimuot na transaksyon. Ang hapunan ay mas lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang napakahabang mesa na kayang magpakain ng 20 tao. Tanging ang tunog lamang ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sinubukan ni Sheena na magsalita, magtanong ng kahit ano, ngunit ang malamig na aura ni Sian ay tila naglalagay ng pader sa pagitan nila. Pagkatapos kumain, mabilis na tumayo si Sian. May trabaho pa ako sa opisina ko. Huwag mo na akong intindihin, sabi nito at umalis. Muli, naiwan siyang mag-isa. Gabi. Nakahiga si Sheena sa malaking kama, ngunit hindi siya makatulog. Yakap-yakap niya ang unan. Pilit na hinahanap ang kahit kaunting init sa malamig na silid. Hanggang sa dalawin siya ng isang pamilyar na bangungot. Madilim na kwarto ng hotel. Ang nakasusuklam na halakhak ni Dylan. Ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya. Tulooong. Napabalikwas siya ng bangon, humihingal at basang-basa ng pawis. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata habang sunod-sunod na pumatak ang mga luha.
Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot at alaala. Sa kabilang kwarto, narinig ni Sian ang mahinang sigaw. Napahinto siya sa pagbabasa ng mga dokumento. Napatayo siya at takmang lalabas. Ang kamay ay nasa doorknob na. Ngunit natigilan siya. Ano ang sasabihin ni Emin niya? Anong gagawin niya? Isa sa mga tuntunin nila ay ang hindi pakikialam. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at nanatili sa loob ng kanyang silid. Pinakikinggan ang mahinang pag-iyak mula sa kabilang pader. Samantala, sa isang maliit at masikip na bahay sa kabilang parte ng syudad, tumunog ang cellphone ni Tia Belma. Isang lumang kaibigan, isang tsismosa, ang nasa kabilang linya. Belma, nakita ko ang pamangkin mong si Sheena. Grabe ang yaman ng asawa. CEO daw ng Montesilio Corp. Nanlaki ang mga mata ni Tia Belma. Ang inis na nararamdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang sakim na ideya. Isang masamang namang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. CEO? Ibig sabihin maraming pera. Talaga ba? Kunwaring nagagalak na, sabi ni Tia Belma. Naku, kailangan ko niyang bisitahin ang mahal kong pamangkin. Pabalik sa mansyon, sa wakas ay tumahan na rin si Sheena. Naramdaman niya ang matinding pagkauhaw. Dahan-dahan siyang bumangon para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, natanaw niya ang isang anino sa ibaba. Nakatayo ito sa sala, sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatingin sa labas, sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Si Sian. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw. Tila malalim ang iniisip. Akmang babalik na sana si Sheena sa kanyang silid para hindi ito maistorbo nang marinig niya ang isang mahinang bulong. Isang pangalan ng babae na hindi niya kilala. Ana. Lumipas ang ilang araw na tila ba multo lamang sila sa buhay ng isa't isa. Nagkikita sa almusal, tahimik na kumakain, pagkatapos ay aalis si Sian papuntang opisina at maiiwan si Sheena sa malaking bahay. Sinubukan niyang libangin ang sarili sa pagbabasa sa library o paglalakad sa hardin, ngunit ang pakiramdam na siya ay isang bilanggo sa isang gintong hawla ay hindi nawawala. Isang gabi, habang naghahapunan, binasag ni Sian ang katahimikan. May pupuntahan tayong charity ball sa Sabado. Ito ay isang mahalagang event para sa kumpanya. Sabi nito, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang pagkain. Kailangan nating magmukhang kapani-paniwala. Napatigil si Sheena sa pagsubo. Ito na, ang simula ng kanilang pagpapanggap. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Just be my fiancé. Smile, hold my hand, and let me do the talking. Dumating ang araw ng Sabado. Isang katulong ang kumatok sa kwarto ni Sheena at iniabot sa kanya ang isang malaking kahon. Nang buksan niya ito, isang napakagandang kulay asul na gown, ang laman, na kumikinang dahil sa maliliit na kristal na nakatahi dito. May kasama rin itong isang set ng diamanteng alahas. Nalula siya. Kailanman sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakasuot ng ganito. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, suot ang damit at alahas, hindi niya nakilala ang sarili. Mukha siyang ibang tao. Mukha siyang pag-aari ng mundo ni Sian Montesilio. Pagbaba niya ng hagdan, naabutan niya si Sian na naghihintay sa ibaba. Napahinto ito nang makita siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sheena ang isang emosyon sa mga mata nito bukod sa pagiging malamig. Pagkamangha. Ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng dati nitong seryosong ekspresyon, inilahad nito ang braso. Shall we? Nag-aalangan man, isinukbit ni Sheena ang kanyang kamay sa braso nito. Naramdaman niya ang init ng balat nito kahit sa tela ng suit. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Isang pakiramdam na bago at nakakakaba. Ang venue ng party ay puno ng mga mayayamang tao.
Ang mga babae ay nakasuot ng magagarang bestida at ang mga lalaki ay nakasuot ng mga mamahaling suit. Lahat ng mata ay napunta sa kanila pagpasok nila. Ang bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong. Sino siya? Ang ganda niya. Akala ko ba walang girlfriend si CEO Montesilio? Hinawakan ni Sian ang kanyang kamay. Relax, bulong nito. Ang hininga ay malapit sa kanyang tainga. Just smile. Sinunod niya ito. Ngumiti siya kahit na ang puso niya ay kumakarera. Ipinakilala siya ni Sian sa ilang mga business partners bilang kanyang fiancé. Bawat pagbigkas niya ng salitang yon ay nagpapadala ng kakaibang kilig sa puso ni Sheena, kahit alam niyang lahat ay kasinungalingan lamang. Sa gitna ng kasiyahan, habang kumukuha sila ng inumin, isang pamilyar at matinis na boses ang sumigaw. Sheena! Apo! Naniga si Sheena. Lumingon siya at nakita sa kanyang matinding kahihiyan si Tia Belma. Suot nito ang kanyang pinakamagarang duster, nagpupumilit na makalusot sa mga security guard. Anong ginagawa ninyo dito, Tia? Nanginginig na tanong ni Sheena. Bakit hindi ko ba pwedeng bisitahin ang mahal kong pamangkin? Sigaw ni Tia Belma, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa paligid nila. Pagkatapos mong makuha ang mayamang lalaking ito, kinalimutan mo na ang tiyahin mong nagpalaki sa'yo. Walang utang na loob. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga tingin ay naging mapanghugga. Gusto na lang ni Sheena na magpalamon sa lupa sa sobrang hiya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Sian sa kanyang baywang. Inilalapit siya nito. Humarap si Sian kay Tia Belma. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Ma'am, I think you're mistaken. Sabi ni Sian sa isang malamig, ngunit malakas na boses. Pagkatapos ay lumingon ito sa mga nagbubulungang bisita. Para sa kaalaman ng lahat, pagpapatuloy niya, This is Sheena Cruz, my fiancé. At isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko siya ay dahil sa kanyang busilak na puso. Hinawakan ni Sian ang baba ni Sheena at itiningala ito para magtama ang kanilang mga mata. Minsan, ang kabutihan niya ay inaabuso ng mga taong ang gusto lang ay samantalahin siya. Sabi ni Sian, ang bawat salita ay malinaw at matatag, ngunit ang tingin ay para lamang kay Sheena. Kaya nandito ako. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko siyang protektahan mula sa mga taong nais siyang saktan. Ang mga security guard ay mabilis na inilabas si Tia Belma na patuloy na nag-iiskandalo. Natahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ay nakatingin sa kanila, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa eksenang ginawa ni Sian. Nakatitig lang si Sheena kay Sian, hindi makapaniwala. Alam niyang parte lang ito ng pagpapanggap. Alam niyang palabas lang ang lahat. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang higpit ng hawak nito, parang totoo. Nang medyo humupa na ang tensyon, dinala siya ni Sian sa may balkonahe para makalanghap ng sariwang hangin. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Sian, nakatingin lang ito sa malayo. Nang lumingon ito pabalik sa kanya, ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha nito. Nakita ni Sheena ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Isang bakas ng kalungkutan. Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan. Are you okay? Tanong nito. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Ang lapit nila sa isa't isa ay nakakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso. He raised a hand and gently tucked a stray strand of her hair behind her ear. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng init sa buong katawan niya. Pagkatapos, yumuko ito, ang muka ay papalapit sa kanya. Akala ni Sheena ay hahalikan siya nito. Napapikit siya. Ngunit sa halip, bumulong lang ito sa kanyang taingao. Ang boses ay mas malalim at mas seryoso. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo.
Ang insidente sa charity ball ang nag-iwan ng malalim na marka, hindi lamang sa isipan ni Sheena, kundi pati na rin sa relasyon nilang dalawa. Ang pagtatanggol na ginawa ni Sian, kahit pabahagi lamang yon ng palabas, ay nag-iwan sa kanya ng isang damdamin na pilit niyang winawaksi. Ang pasasalamat at kasabay niyon, ang pag-usbong ng pag-asa. Para naman kay Sian, ang pagsulpot ni Tia Belma ay isang malinaw na babala. Ang mga kaaway ni Sheena, at ngayon, pati na rin ang mga kaaway niya, ay hindi basta-basta susuko. Kailangan niyang maging mas maingat. Kailangan niyang pabilisin ang kanyang mga plano. May isa pa tayong business dinner na kailangang puntahan. Anunsyo ni Sian makalipas ang isang linggo. Ang tono niya ay bumalik na sa dati nitong pagiging formal at malamig. This one is more important. The De Luca family will be there. Ang pangalang yon, De Luca. Tila isang malakas na sampal ang naramdaman ni Sheena. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa sila? Yes, simpleng sagot ni Sian. Hindi inaalis ang tingin sa hawak na tablet. They are our company's biggest competitor. It's crucial that we maintain a strong front. Alam ni Sheena na may mas malalim na kahulugan ang mga salitang iyon. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Ngunit ano ang karapatan niyang tumanggi? Nakasaad sa kontrata na susundin niya ang lahat ng ipinag-uutos nito sa publiko. Sa gabing iyon, habang nag-aayos si Sian sa harap ng salamin, tiniginan niya ang sariling refleksyon, ang matigas na ekspresyon, ang perpektong buhok, ang mamahaling suit. Ito ang baluti na isinusuot niya araw-araw. Ngunit sa ilalim nito, naroon ang galit na 10 taon na niyang kinikimkim. Alam niyang makikita niya si Dylan ngayong gabi. Ang pagdadala niya kay Sheena ay isang panganib. Ngunit isa rin itong kinakailangang hakbang sa kanyang laro ng chess. Kailangan niyang makita ang reaksyon ni Dylan. Kailangan niyang ipamukha rito kung ano ang binaliwala at sinaktan nito noon. Ang venue ay isang eksklusibong restaurant. Pagpasok pa lang nila, naramdaman na agad ni Sheena ang mabigat na tensyon sa hangin. Sa isang malaking mesa sa gitna ng silid, nakita niya sila, ang pamilyang De Luca. At kasama nila, nakangisi at nagmamayabang na nakikipag-usap, ay si Dylan. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang amoy ng alak sa hininga nito, ang bigat ng katawan nito, ang takot. Napahinto siya sa paglakad. Naramdaman ni Sian ang paninigas ng katawan ni Sheena. Hinawakan niya ito nang mas mahigpit sa baywang. I'm here, bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Nakita ni Dylan si Sian at agad na tumayo para batiin ito. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa muka. Montesilio, good to see you. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang makita nito kung sino ang kasama ni Sian. Nanlaki ang mga mata ni Dylan. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang mapang-asar na tingin. Well, Sheena, sabi ni Dylan. Ang boses ay puno ng pambabastos. Look at you. Mukhang malaki na ang pinagbago mo. Magkano ba ang presyo mo ngayon? Bago pa man makasagot si Sheena, humakbang na si Sian, tinatakpan siya mula sa paningin ni Dylan. Hindi niya ito sinuntok. Mas malala pa roon ang ginawa niya. Mabilis niyang hinawakan si Dylan sa balikat. Ang mga daliri niya ay bumaon sa laman nito na tila bakal. Inilapit niya ang kanyang mukha at bumulong sa paraang sila lang dalawa ang makakarinig. Ngunit kitang-kita ng lahat ang takot na unti-unting gumuhit sa mukha ni Dylan. Listen to me very carefully, De Luca. Ang bawat salita ni Sian ay mababa at puno ng pagbabanta. Touch her, look at her, or even breathe in her direction again, and I will not just destroy your company. I will erase your entire family from the map. Do you understand? Binitiwan niya si Dylan na tila ito isang basahan. Namutla si Dylan at hindi makapagsalita. Walang sinabi si Sian. Hinawakan niya lang ang kamay ni Sheena
At mabilis silang lumabas ng restaurant, iniwan ang lahat na tulala. Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang namayani. Ngunit hindi ito ang karaniwan nilang malamig na katahimikan. Ang isang ito ay puno ng mga emosyon na hindi masabi. Nagsimulang manginig ang mga balikat ni Sheena. Hindi niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik lang siyang umiiyak sa gilid. Nakita ni Sian ang pag-iyak niya. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, kinalimutan niya ang lahat ng tuntunin sa kanilang kontrata. Kinalimutan niya ang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Inabot niya ang kamay at marahang ipinatong sa nanginginig na balikat ni Sheena. Nagulat si Sheena sa ginawa nito. Napatingin siya sa kamay ni Sian na nakapatong sa kanya. Isang simpleng gesto, ngunit iyon ang kauna-unahang pagkakataon na hinawakan siya nito na hindi dahil kailangan sa pagpapanggap. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at paggalito, nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama sa dilim ng sasakyan at sa sobrang takot at pangangailangan ng isang masasandalan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ni Sian na tila ba iyon ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Nag-angat siya ng mukha. Ang mga mata ay basang-basa ng luha. Bakit? Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng hinagpis. Hindi na naging pareho ang lahat pagkatapos ng gabing iyon sa sasakyan. Ang pader ng yelo na itinayo ni Sian sa pagitan nila ay unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Ang mga hapunan nila ay hindi na sinakop ng nakabibinging katahimikan. Minsan, nagtatanong na siya tungkol sa araw ni Sheena. Mga simpleng tanong gaya ng, anong ginawa mo maghapon? O may kailangan ka ba? Ngunit para kay Sheena, ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Isang hapon, hindi na natiis ni Sheena ang mga pagkaing laging inihahanda ng kanilang chef. Naglakas loob siyang pumasok sa kusina. Sa pagtataka ng mga kasambahay, nagluto siya ng paborito niyang ulam, isang simpleng sinigang. Nang gabing iyon, inihain niya ito sa mesa. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Sian nang makita nito ang pagkain. Walang imik itong nagsimulang kumain. Pinanood siya ni Sheena, kinakabahan. Pagkatapos ng ilang subo, tumingin ito sa kanya. Masarap, sabi nito. Isang salita lang, ngunit sapat na yon para mapangiti si Sheena sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa bahay na yon. Naubos ni Sian ang lahat ng kanin at sabaw sa kanyang mangkok. Narinig pa ni Sheena ang bulungan ng mga kasambahay. Ngayon lang ulit namin nakitang ganyan karaming kumain si Sir. Ang maliliit na sandaling iyon ang naging pundasyon ng isang bagong ugnayan. Isang gabi, hindi sila parehong makatulog. Nagkasalubong sila sa may library. Nagtimpla siya ng mainit na tsaa para sa kanilang dalawa. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa unang pagkakataon, nagkwento si Sheena. Ikinuwento niya ang tungkol sa pangarap ng kanyang ina. Gusto ni Mama ng isang maliit na bahay na may malaking bintana sa kusina. Sabi niya, ang mga mata ay nangangarap. Para habang nagluluto siya, tanaw niya ang puno ng mangga sa labas. Si Papa naman, ang gusto lang ay isang tumba-tumba sa may beranda kung saan siya magbabasa ng dyaryo tuwing umaga. Hindi nagsalita si Sian. Nakikinig lang ito. Ngunit ang paraan ng pakikinig niya ay iba. Ramdam ni Sheena na bawat salita niya ay tumatatak sa isipan nito. Ramdam niyang naiintindihan siya nito. Sa sandaling iyon, hindi ito si CEO Sian Montesilio, ang amo niya sa kontrata. Siya lang si Sian, isang lalaking nakikinig sa mga pangarap niya. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, habang nag-iisa sa library, sinubukan ni Sheena na abutin ang isang lumang libro sa pinakamataas na estante. Isang libro ng mga tula na paborito ng kanyang ina.
Tumuntong siya sa isang maliit na hagdan ng kahoy, ngunit na out of balance ito. Ah! Napapikit siya. Hinihintay ang pagbagsak. Ngunit hindi matigas na sahig ang sumalo sa kanya. Dalawang malakas na braso. Napadilat si Sheena at ang mukha ni Sian ang bumungad sa kanya. Ilang pulgada lang ang layo. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga braso nito ay mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng pabango nito. Isang amoy na nagsisimula na niyang hanap-hanapin. Bumagal ang pag-ikot ng mundo. Tanging ang maririnig lamang ay ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Dahan-dahang ibinaba ni Sian ang tingin nito mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga labi. Nakita ni Sheena ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagnanasa. Isang damdamin na pareho nilang nararamdaman. Nakalimutan niya ang kontrata. Nakalimutan niya ang mga tuntunin. Ang tanging alam niya sa sandaling iyon ay ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. Dahan-dahang yumuko si Sian. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Sheena. Napapikit siyang muli, hinahayaan ang sarili na malunod sa sandali. Ring! Isang matinis na tunog ng cellphone ang biglang bumasag sa kanilang mundo. Tila natauhan, biglang lumayo si Sian. Isang bakas ng pagkadismaya at inis ang gumuhit sa mukha nito. Mabilis niyang kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. What? Iritableng sagot nito. Tumalikod si Sian habang kausap ang nasa kabilang linya. Ngunit sa sobrang tahimik ng library, narinig ni Sheena ang ilang mga salita. I don't care about the delays. Kailangan nating makuha ang buong sukat. Oo, yung proyekto sa lupa. Siguraduhin mong walang makakaalam, lalo na ang pamilyang De Luca. Ang bawat salitang iyon ay tila maliliit na karayom na tumusok sa puso ni Sheena. Proyekto sa lupa. Pamilyang De Luca. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mainit na kilig na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nagyayalong pagdududa. Ang pagdududa, kapag naitanim na sa isipan, ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa buong sistema. Pagkatapos ng gabing iyon sa library, sinubukan ni Sheena na kumbinsihin ang sarili na wala lang siyang narinig. Naguni-guni niya lang ang lahat. Ngunit ang mga salitang proyekto sa lupa at pamilyang De Luca ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Isang masamang himig na hindi niya mapatahimik. Sinubukan niyang ibalik ang dati, ngunit may nagbago na. Ang mga ngiti niya ay naging pilit. Ang mga pag-uusap nila ay nawalan na ng init. Naramdaman ni Sian ang paglayo niya. Ngunit sa tuwing magtatanong ito, kung may problema, isang simpleng wala lang ang isinasagot ni Sheena. Ang dating malamig na pader sa pagitan nila ay muling naitayo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Sheena na ang nagtayo nito. Isang hapon, inihayag ni Sian na kailangan niyang umalis para sa isang 2 araw na business trip sa Cebu. Ito na ang pagkakataon ni Sheena. Ang pagdududa ay kailangan niyang mapatunayan o mapasinungalingan. Kailangan niya ng kasagutan. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat ng kasambahay, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya patungo sa home office ni Sian ay parang may bigat na 1 tonelada. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling papel at ng pabango ni Sian na naiwan sa hangin. Kinakabahan, umupo siya sa leather chair nito at binuksan ang ilaw sa mesa. Saan siya magsisimula? Tumingin siya sa mga drawer. Ang isa ay nakalock. Sinubukan niyang buksan ang iba, ngunit puro mga ordinaryong papeles lang ang laman. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang manipis na folder na naipit sa gilid ng mesa. Tila ba minadali itong itinago. Ang nakasulat sa labas, Project Nightingale. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. Mga architectural plans,
mga financial projections, at ang pinakamasaklap sa lahat, isang detalyadong pagsusuri sa lupa. Ang lupa ng kanyang mga magulang. Nakasaad doon kung gaano ka-estratehiko ang lokasyon nito. Perpekto para sa itatayong bagong commercial complex ng Montecillo Corp. Nakasulat din doon na ang parehong lupa ay matagal nang balak bilhin ng De Luca Corp para sa kanilang sariling expansion. Ang pagbili ni Sian sa lupa ay hindi lang isang simpleng acquisition. Ito ay isang power move, isang paraan para harangan at lumpuhin ang pinakamalaking kalaban niya sa negosyo. Lahat ng detalye ay naroon, maging ang impormasyon tungkol kay Dylan De Luca. Ngunit ang huling pahina, ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Isang memorandum. May petsa ito 1 linggo bago siya bumalik ng Pilipinas. Sian Montecillo, from Legal Department. Acquisition of cruise property and leverage strategy. Sir, attached is the full background check on Miss Sheena Cruz. Her known financial difficulties and deep emotional attachment to the property make her an ideal leverage point. A personal approach is recommended to secure the property without alerting the De Lucas. Proposing a contract-based solution, e.g., employment, personal arrangement, could expedite the process. Isang personal arrangement, isang contract-based solution, isang leverage point. Iyon lang pala siya. Isang kasangkapan, isang paraan para makuha ang lupa. Isang control sa laro ng dalawang higanteng kumpanya. Ang lahat ng kabaitan ni Sian, ang pagtatanggol nito sa kanya laban kay Chabelma, ang pagliligtas nito sa kanya mula kay Dylan, ang mga sandali sa kusina, sa library, ang halos maganap na halik. Lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang kalkuladong pag-arte para makuha ang kanyang tiwala. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong ipagtabuyan siya ni Tia Belma. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Pinaniwalaan niya. Isinara niya ang folder. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at pighati. Inilagay niya ito pabalik sa eksaktong lugar kung saan niya ito nakita. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na paparating. Masyadong maaga. Dapat ay bukas pa ang balik ni Sian. Mabilis siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng opisina. Pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Habol ang kanyang hininga. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Narinig niya ang mga yapak ni Sian. Pumasok ito sa bahay, may dalang isang maliit na paper bag. Maaga siyang umuwi dahil may sorpresa siya para kay Sheena. Ang paborito nitong cake mula sa isang kilalang bake shop. Isang bagay na narinig niyang nabanggit nito minsan. Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa buong araw. Isang totoong ngiti. Umakyat siya sa hagdan at kumatok sa pinto ng silid ni Sheena. Sheena? Pagbukas ng pinto, ang nangiti sa labi ni Sian ay unti-unting nawala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang Sheena na inaasahan niya. Ang mga mata nito ay malamig at walang buhay, namumula sa kakaiyak. May sorpresa ako para sa'yo, sabi pa rin ni Sian, kahit na kinakabahan na siya. Hindi pinansin ni Sheena ang dala nito. Tumingin lang ito nang diretso sa kanyang mga mata. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Sino si Ana? Ang tanong ni Sheena ay tumama kay Sian na parang isang biglaang suntok sa sikmura. Natigilan siya. Sa lahat ng posibleng itanong nito, hindi niya inaasahan ang isang yon. Ang pangalan ng kapatid niya, isang pangalan na hindi niya binibigkas ng malakas sa loob ng 10 taon, ay biglang lumabas mula sa mga labi ng babaeng nasa harapan niya. Paano mo nalaman ang pangalang yan? Naguguluhang tanong niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala mula kay Sheena. Ang tunog niyon ay parang nababasag na salamin. Hindi na yan mahalaga.
Ang mahalaga ay kung sino siya sa'yo. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan kung bakit kailangan mong magpanggap na may pakialam ka sa akin? Natuliro si Sian. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang mga akusasyon nito. Sinubukan niyang ipaliwanag. Sheena, makinig ka. Si Ana ay kapatid ko, pero wala itong kinalaman sa... Sinungaling! Putol ni Sheena. Ang boses ay tumaas na, puno ng galit at sakit. Hanggang kailan mo balak magpanggap, Sian? Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Hinawakan niya ang braso nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong pagpapanggap? Huwag mo akong hawakan. Malakas na iwinaksin ni Sheena ang kamay nito na tila ba siya napapaso. Nakita ko ang lahat. Ang Project Nightingale, ang plano mo, ang paggamit mo sa akin laban sa mga deluka. Sa sandaling iyon, alam na ni Sian. Gumuho ang kanyang mundo. Nalaman na nito. Sheena, I can explain. Nagsimula siya ngunit alam niyang huli na ang lahat. Explain what? Sigaw ni Sheena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Ipaliwanag mo na isa lang akong leverage point, na isa lang akong paraan para makuha mo ang lupa at talunin ang kalaban mo. Lahat ba ng ito? Bahagi lang din ba ng kontrata, Sir Montesilio? Ang pagtawag nito sa kanya ng Sir Montesilio ay mas masakit pa sa sampal. Ito ang pader na minsan na nilang nagiba, ngunit ngayon ay muling itinayo. Mas mataas at mas matibay. Hindi, mariing sabi ni Sian. Ang boses ay nagmamakaawa na. Totoo, nagsimula ito bilang isang plano. Ngunit nagbago ang lahat, Sheena. Maniwala ka, nagbago na. Tumawa ulit si Sheena, ngunit ang tawa niya ay puno ng pighati. Nagbago? Kailan? Noong nalaman mong mas madali akong makuha kapag nagpanggap kang mabait? O noong halos halikan mo ako sa library para masigurong hawak mo na ako sa leeg? Sabihin mo sa akin, Sian, alin doon ang totoo at alin ang kasinungalingan? Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Sian. Dahil sa isang banda, may katotohanan ang sinasabi nito. Nagsimula nga sa isang madilim na intensyon. Paano niya ngayon ipapaliwanag na ang nararamdaman niya ngayon ay totoo na? Wala na siyang masabi. Nakita ni Sheena ang pananahimik niya bilang isang pag-amin. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Wala ng pag-asa. Dahan-dahan, hinubad niya ang singsing na ibinigay sa kanya ni Sian. Ang singsing na isinusuot nila sa publiko. Ang simbolo ng kanilang kasunduan, ng kanilang kasinungalingan. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng diamante sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa kanilang pagitan. Tapos na ang pagpapanggap na ito, sabi ni Sheena. Ang boses ay walang emosyon, na parang naubos na ang lahat ng luha at galit sa kanyang katawan. Ang kontrata ay kanselado na. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang luma niyang maleta. Mabilis niyang inilagay ang iilang damit na dinala niya. Hindi niya ginalaw ang mga mamahaling damit na binili para sa kanya. Sumunod si Sian sa kanya. Sheena, please, huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Ngunit hindi na siya nakinig. Dala-dala ang maleta, dire-diretso siyang lumabas ng kwarto. Nilagpasan si Sian na parang hindi ito umiiral. Bawat hakbang niya palayo ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Mas masakit pa ito kaysa noong araw na ipinagtabuyan siya ni Tia Belma. Dahil noon, galit lang ang naramdaman niya. Ngayon, ang puso niya ay durog na durog. Nakatayo lang si Sian sa pasilyo, hindi makagalaw. Pinapanood ang babaeng pinakamamahal niya na naglalakad palayo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang makapangyarihang CEO, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Nang makarating si Sheena sa malaking pinto sa ibaba, lumingon siya. Nakita niya si Sian na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang lupa, sabi ni Sheena. Ang huling salita niya sa loob ng bahay na yon. Isaksak mo sa baga mo. Pagkasabi niyon,
ay tinalikuran na niya ito at binuksan ang pinto. Paglabas niya ng gate ng mansyon, huminto siya saglit, hindi alam kung saan pupunta. Gabi na. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Habang nakatayo siya roon, nawawala at nag-iisa. Isang luma at kalawanging taxi ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana sa likuran. Isang pamilyar na muka ang sumilip. May isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Si Tia Belma. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka nababagay dyan. Sabi ng kanyang tiyahin, ang boses ay puno ng tagumpay. Basura ka lang, at ang basura, sa basura rin ang balik. Ang mga salita ni Tia Belma ay idinisenyo para durugin ang natitirang pagkatao ni Sheena. Inaasahan niyang makikita ang pamangkin na luluhod at iiyak, magmamakaawa para sa tulong, ngunit hindi iyon ang nangyari. Habang nakatitig si Sheena sa mapanuyang mukha ng kanyang tiyahin, isang bagay sa loob niya ang biglang nagbago. Ang matinding sakit na nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi lang para kay Sian o kay Tia Belma, kundi para sa sarili niya. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang hayaan ng ibang tao na diktahan ang kanyang kapalaran. Talaga ba, Tia? Kalmadong sagot ni Sheena. Isang sagot na ikinagulat mismo ni Belma. Kung basura ako, ano pa kaya ang tawag sa taong nagnanakaw ng pamana mula sa sariling kadugo? Nanlaki ang mga mata ni Tia Belma sa gulat at inis. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Hindi na hinintay ni Sheena ang sagot nito. Tinalikuran niya ang taxi at nagsimulang maglakad palayo. Dala ang kanyang maleta, walang tiyak na patutunguhan, ngunit may bagong determinasyon sa bawat hakbang. Hindi siya lumingon. Samantala, sa loob ng mansyon, nakatayo pa rin si Sian sa tuktok ng hagdanan na parang isang estatwa. Ang katahimikan ng bahay ay mas nakakabingi kaysa dati. Muli niyang naramdaman ang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo. Ang parehong pakiramdam na sumakop sa kanya noong araw na namatay si Ana. Lagi siyang huli. Lagi siyang nagkakamali ng paraan ng pagprotekta. Dahan-dahan siyang bumaba at pinulot ang singsing na iniwan ni Sheena. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi para mabawi si Sheena dahil alam niyang wala na siyang karapatan, kundi para sa sarili niya. Para kay Ana. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, nagmaneho si Sian papunta sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang sementeryo. Umupo siya sa harap ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Ana Isabel Montesilio. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang bumagsak ang pader na kanyang itinayo. Ikinuwento niya ang lahat sa puntod ng kanyang kapatid. Ang tungkol sa pagkakasala na nararamdaman niya. Ang tungkol sa kanyang maling paraan ng paghahanap ng hustisya. Ang tungkol kay Sheena. Nagkamali ako, Ana, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sinubukan kong protektahan siya sa paraang hindi kita naprotektahan. Ginamit ko ang kapangyarihan at pera, pero nasaktan ko lang siya lalo. Patawarin mo ako. Sa pag-iyak niyang yon, isang mabigat na tinik ang tila na bunot sa kanyang dibdib. Alam na niya ang tama niyang gawin. Ibabalik niya ang lupa kay Sheena. Walang kapalit. Sasabihin niya ang buong katotohanan kahit pa hindi na siya pakinggan o paniwalaan nito. At haharapin niya ang mga deluka hindi na bilang isang negosyante, kundi bilang isang kapatid na humihingi ng hustisya. Sa kabilang dako ng syudad, natagpuan ni Sheena ang kanyang sarili sa labas ng isang maliit na gusali na may karatulang Public Attorney's Office. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Isang matandang abogada na may mabait na mga mata ang humarap sa kanya. Ikinuwento ni Sheena ang lahat, mula sa pekeng deed of sale na ginamit ni Tia Belma hanggang sa kanyang sitwasyon nga ngayon. Mabigat ang kaso mo, Hija, sabi ng abogada matapos siyang pakinggan.
Malinaw na pamemeke ng dokumento ang ginawa ng tiyahin mo. Ang problema lang, kailangan natin ng matibay na ebidensya at testigo. Gagawin ko po ang lahat, determinadong sabi ni Sheena. Sinimulan ni Sheena ang kanyang sariling imbestigasyon. Bumalik siya sa kanilang probinsya. Kinausap niya ang mga matatandang kapitbahay, ang mga opisyal sa barangay. Unti-unti, nakakalap siya ng mga piraso ng impormasyon. Nalaman niya kung sinong notaryo ang nag-aproba ng pekeng dokumento. Isang notaryo na kilalang sangkot sa mga ilegal na transaksyon. Nang bumalik siya sa Maynila para ibalita ito sa kanyang abogada, isang mabigat na balita ang sumalubong sa kanya. Sheena, nahanap ko na kung sino ang real estate broker na nagsara ng deal sa pagitan ng tiyahin mo at ng Montesilio Corp. Sabi ng abogada, ang mukha ay seryoso. Pero may problema. Ano po iyon? Kinakabahang tanong ni Sheena. Tumingin ang abogada sa kanya. Ang broker na yon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ilalim ng isang subsidiary company, isang kumpanyang pag-aari ng mga deluka. Ang silid pulungan sa opisina ng abogado ay maliit at siksikan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa isang panig ng mesa ay nakaupo si Sheena at ang kanyang abogada. Sa kabilang panig, si Tia Belma, na may kasamang isang batang abogado na tila baguhan pa lamang, at sa tabi nito, kampanteng nakaupo si Dylan De Luca. Ipinatawag sila para sa isang paunang pag-uusap, isang huling pagkakataon para magkaareglo bago pa umakyat ang kaso sa korte. Wala kayong ebidensya, mayabang na sabi ng abogado ni Tia Belma. Ang deed of sale ay legal at nanotaryo. Ang kliyente ko ang legal na tagapag-alaga ni Miss Cruz noon, kaya may karapatan siyang gawin ang nakabubuti para sa ari-arian. Si Dylan ay ngumisi lang. Nandoon siya hindi bilang abogado, kundi bilang moral support daw para kay Tia Belma. Ngunit malinaw na naroon siya para siguraduhing walang magiging problema. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Mayroon po kaming mga testimonya mula sa mga kapitbahay na magpapatunay na hindi voluntaryong umalis si Miss Cruz sa poder ng kanyang tiyahin. Kalmadong sagot ng abogada ni Sheena. Tumawa si Dylan. Testimonya ng mga chismosa. Good luck with that in court. Pinipigilan ni Sheena ang kanyang sarili na pumatol. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang mukha. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Tia Belma. Bakit ninyo ito ginawa, Tia? Dahil lang sa pera? Mahinang tanong ni Sheena. Sapat lang para marinig nilang lahat. Nag-iwas ng tingin si Tia Belma. Para rin naman sa'yo yon, para may magastos ka. Sinungaling, mariing sabi ni Sheena. Ginawa ninyo ito dahil sa inggit. Dahil kahit kailan, hindi ninyo matanggap na mas masaya ang buhay ni Mama kaysa sa inyo. Namula ang mukha ni Tia Belma sa galit at sa katotohanang nasabi ni Sheena. Bago pa man makapagsalita ang kanyang tiyahin, biglang bumukas ang pinto ng silid pulungan. Ang lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Sian Montesilio. Hindi siya nakasuot ng karaniwan niyang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na polo shirt at slacks. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng kapayapaan at determinasyon. Sa likuran niya ay isang lalaking nasa edad 40, nakayuko at nanginginig sa takot. Sino yan? Tanong ng abogado ni Tia Belma. Siya si Mr. Reyes, sagot ni Sian. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang real estate broker na nagsara ng deal sa pagitan ni Mrs. Belma at ng Montesilio Corp. Namutla si Tia Belma. Napamura ng mahina si Dylan. Hindi ninyo siya pwedeng gamiting testigo, sigaw ng abogado ni Belma. Conflict of interest. Nagtatrabaho siya para sa Deluca Corp. Hindi na ngayon, sagot ni Sian. Tumingin siya kay Dylan. He resigned this morning. Lumakad si Sian palapit sa mesa. Hindi siya tumingin kay Sheena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Dylan.
Alam ko na ang lahat, Dylan, sabi ni Sian. Alam ko na ang ginawa mo sa kapatid ko, na wala ang pagiging kampante sa mukha ni Dylan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Si Ana Isabel Montesilio, pagpapatuloy ni Sian, ang bawat salita ay tila isang martilyo. Niloko mo siya, ginamit mo siya, at nang makuha mo ang gusto mo, iniwan mo siya. Dahil sa'yo, nagpakamatay ang kapatid ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging si Sheena ay napahawak sa kanyang bibig sa gulat. Ito pala ang buong kwento. Ito ang sakit na matagal nang dinadala ni Sian. Nalaman ko ang lahat mula sa diary niya, sabi ni Sian. Noong gabing iyon sa hotel, 10 taon na ang nakalipas, hindi nagkataon lang na nandoon ako. Sinusundan na kita at nakita ko ang ginawa mong pagtangka kay Sheena. Parehong-pareho sa modus na ginawa mo kay Ana. Tumingin si Sian sa lahat ng tao sa silid. Binili ko ang lupa para protektahan si Sheena. Nagkamali ako ng paraan at aminado ako roon. Ginamit ko ang negosyo bilang dahilan, pero ang totoong dahilan ay para hindi na maulit ang nangyari sa kapatid ko. Huminga siya ng malalim. Handa akong tumestigo sa korte tungkol sa lahat ng ito. At si Mr. Reyes, lumingon siya sa nanginginig na broker, ay handa na ring sabihin ang katotohanan tungkol sa pamimeke ng pirma na ipinagawa sa kanya ni Mrs. Belma. Wala nang nagawa si Tia Belma. Napahagulgol na lamang siya. Alam na huli na ang lahat. Si Dylan naman ay mabilis na tumayo. Sinusubukang tumakas. Ngunit hinarangan na ng security ng building ang pinto. Tapos na ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Sheena at Sian ay sa wakas ay nagtama. Nakita ni Sheena ang lahat sa mga mata nito. Ang sakit, ang pagsisisi, at ang katotohanan. Nang medyo humupa na ang lahat at inilalabas na ng mga pulis si Tia Belma, lumingon si Sian kay Sheena. Wala na ang dating awtoridad sa kanyang boses. Ang naroon na lamang ay isang malungkot na pagtanggap. Ang lupa ay sayo na ulit, Sheena. Sabi niya, ang boses ay puno ng pighati. Malaya ka na. Pagkasabi niyon, hindi na siya humingi ng tawad. Hindi na siya nagmakaawa. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng silid, papalabas ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humupa. Si Tia Belma ay nahatulan dahil sa pamimeke ng dokumento. Ang pamilyang De Luca, sa takot na madamay sa iskandalo tungkol sa pagkamatay ni Ana Montesilio, ay mabilis na inareglo ang lahat sa likod ng mga pinto na nagresulta sa sapilitang pagbibitiw ni Dylan sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya. Nakamit ni Sheena ang hustisya. Hawak na niya ngayon ang malinis na titulo ng lupa ng kanyang mga magulang. Bawat araw, binibisita niya ito. Nakatayo siya sa gitna ng lote, kung saan ang pundasyon na ipinatayo ni Sian ay naroon pa rin. At sinusubukang isipin ang bahay na pangarap ng kanyang ina. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Ang lupa, ang katarungan. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang pa rin? Isang hapon, habang nakatayo siya roon, pinapanood ang paglubog ng araw na pagtanto niya ang isang bagay. Ang bahay na pinapangarap niya ay hindi lamang tungkol sa kahoy at semento. Ito ay tungkol sa isang tahanan. At ang isang tahanan ay hindi buo kung wala ang mga taong nagbibigay dito ng init. Naalala niya si Sian. Ang mga gabing tahimik silang naghahapunan. Ang pagtatanggol nito sa kanya. Ang paraan ng pakikinig nito sa mga kwento niya. Ang sakit sa mga mata nito nang ito ay tumalikod at lumayo. Pinatawad na niya ito. Sa kanyang puso, matagal na. Naintindihan na niya ang lahat. Ang lalaking iyon ay nasugatan din, tulad niya. At sa kanilang mga sirang pagkatao, sa paanuman, ay nagawa nilang paghilumin ang isa't isa kahit sa sandaling panahon lamang. Kailangan niyang makita ito kahit sa huling pagkakataon. Kinabukasan,
Tinungo niya muli ang mataas na gusali ng Montesilio Corp. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Pinalitan ito ng isang kalmadong determinasyon. Nagulat siya nang malamang hindi na si Sian ang CEO. Nag-resign na rin ito bilang pag-ako sa responsibilidad sa mga unethical na pamamaraan na ginamit nito sa De Luca Dial. Nalaman niya mula sa sekretarya na palagi na lamang itong nasa luma nitong opisina. Inaayos ang mga huling papeles bago tuluyang umalis. Kumatok siya sa pinto. Pasok! Pagbukas niya, nakita niya si Sian, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana, katulad ng una niyang pagkakita rito. Ngunit ngayon, wala na ang bigat sa mga balikat nito. Lumingon ito nang marinig ang pagbukas ng pinto. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay hindi maitatago. Sheena! Ngumiti si Sheena, isang totoong nangiti. Lumapit siya sa mesa nito. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang papel. Hindi ito legal na dokumento. Isa itong simpleng papel na may sulat kamay. Inilapag niya ito sa mesa, sa pagitan nilang dalawa. Isang bagong kontrata, sabi niya. Nagtatakang tiningnan ni Sian ang papel. Nakasulat dito, kasunduan para sa isang bagong simula. Mga tuntunin. 1. Kalimutan ang nakaraan. 2. Patawarin ang isa't isa at ang mga sarili. 3. Magsabi lagi ng totoo. 4. Subukang maging masaya araw-araw. Nag-angat ng tingin si Sian mula sa papel. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-init at namasa. Walang tuntunin. Pagpapatuloy ni Sheena, ang boses ay malambing. Walang hangganan. Magsimula tayo ulit. Kung papayag ka. Hindi nagsalita si Sian. Tumayo ito, umikot sa mesa, at huminto sa mismong harapanan niya. Dahan-dahan, inabot nito ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Payag ako, sabi nito. Ang boses ay basag sa emosyon. Ilang buwan ang lumipas. Sa dating bakanting lote, isang bahay ang dahan-dahang nabubuo. Hindi ito isang mansyon. Isa itong simpleng bahay na may malaking bintana sa kusina at isang malawak na beranda sa harap. Magkahawak kamay na nakatayo sina Sheena at Sian sa di kalayuan. Pinapanood ang mga trabahador. Ang pagmamahalan nila ay hindi perpekto. May mga araw na binabalikan sila ng mga anino ng nakaraan. Ngunit sa bawat pagsubok, natututo silang maging mas matatag, mas tapat, at mas mapagmahal. Anong itatawag natin sa bahay natin? Tanong ni Sian. Hinahaplos ang buhok ni Sheena na nililipad ng hangin. Ngumiti si Sheena at sumandal sa balikat nito. Ang puso ay puno ng kapayapaan at pasasalamat.